Igala, kumusta? May adlaw kaninyong tanan and welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon ang inyong alagad, Mayor Clarix Uy. O sa ngalan sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, ingon mo na sab sa inyong naandan nga angkorman, si Dr. Ronnie Waniwan. Ang atong kauban karon kay atong pagalakbitan ang mga dakong kalambuan na binasa atong pagpaningkamot ng mahapsay atong kadalanan. Dere sa atong syudad mo na ang atong kauban, ang atong mga Trigyanan, ang atong hepe sa Roads and Traffic Administration. Atong kauban, ang atong gwapo nga hepe sa RTA Engineer Nonito Oclaret. Sir, morning. Morning, may buntag, Sir Jun Tabian, kaduhalan ko nimo. Dago Bitaw, pala. unang-una atong panibaya no sa atong halanong Mayor Clarix Uy, sa atong City Administrator Attorney Roy Hilario Ragas, o sa atong Chief of Staff si Ma'am Tata Lumbatan, o sa tanan nga nananaw karon og naminaw. Mayong buntag ang atong happy pod sa atong City Information Office si Ryan Fuentes. Ay, sir, morning. Mayong buntag. Imong kawan po si James na dire. Si James, mayong buntag. Imong laing ambungan po. Mga kampungan mo mo dito sa Arte. Anyway, salamat kayo, sir. And of course, ato pagkalakbitan, mga challenges, mga accomplishments sa kuan mga igala sa Roads and Traffic Administration. Basta di pa, ato sa pangumustahan, sir. Kumusta ang RTA karon, sir? So far, Sir Jun, no, ang atong RTA, nagyapon, mabtikon nga lagad o buhat no, sa iyang mga buluhaton kung unsa man ang mandato nga gihatag kaniya, subay sa atong City Ordinance, no, ang atong Traffic Code, ang RTA, ang inyong RTA, naa kanunay nga padayon nga nagapamuhat alang sa kalambuan sa atong dagan, sa atong trapiko, sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa pagpaningkamot nga mahimong hapsay ang dagan sa trapiko sa atong syudad, mga igala, niya karon ang atong accomplishment report, no, for the past year 2024. Kay lagi importante ni para nga sa kamagod sa kahapsay sa pag maintinar nato diya sa atong trapiko sa kadalanan, dugang po na unya makapalambo sa atong ekonomiya sa atong syudad, sir. So importante na. So kumusta ang atong milabay nga tuig sa atong mga nangahimo nga mga kalampusan? Well, sa milabay nga tuig, Sir Jun, daghan kitag mga hagit no, mga challenges nga atong giatubang tungod kay dynamic magining dagan sa traffic no, nga dili ta basta lang nga magtulog-tulog kay bisan pa og panahon nga tingpahulay ang traffic naa gyapon. Bisan og mga adlaw nga holiday pananglitan, di ta makaingon nga walay traffic. So ang atong RTA, ang inyong RTA, naaman kanunay naga lihok diya sa atong mga kadalanan. So far ang atong mga accomplishment, Sir Jun, maayo man lugar, dunay mga butang nga gusto pa gid atong buhaton lugar sa milabayng tuig, pero di man nato mahawiran ang panahon. Igo lang ta nga kung dunay mga angay atong buhaton nga wa pa na nato masugdi o bisan sugdan, pero wala to matiwas ato giningan tiwason. So daghan tang mga angay buhaton pa hantod karong tuiga sa 2025, Sir John. Oo. So ato milabayng tuig, sir, mukabat sa almost 28,000 ang naisa nato nga mga citation tickets sa mga traffic violators, no, nga diin nagkadayan ni nga mga unsa tud ni nga mga violations, sir, ranging from unsa kini atong mga na-issuean og ticket no sa atong mga enforcers, mga traffic violations. Lain-lain na gini nga mga violation nga makita nato nga na commit lugar o na buhat sa atong mga motorista, mga driver. So ang common gayo nga violation nga usual nga nakikita nato kining violation sa parking. Parking. Naman tay mga restriction o mga regulation nga tan-aw pod sa atong mga kadalanan kung asa ang pwede maparkingan, asa ang dili. Morning halos gali sigaha ka mulingi, kita nimo, Sir John, ang mga signages nato no parking. Pero sahi subo atong mamalandungon nga dili gid matuman pod o dili ma-comply sa atong mga motorista. So lagi tay mga pagpang-issue sa ticket, no. So uban nga mga violation yang niapod ang inibang dili mo sunod sa atong mga signages. Pananglitan no left turn pananglitan, so mas upak nila. Ang uban niini kining mga wala magamit pod sa mga angayan nilang gamiton silang sakinan, kining sakay kag motorsiklo kinahanglan ka magsuot sa imong crash helmet kay daghan na kang disgrasya nga gitabo sa kadalanan. Gani katong mga nagsuot gali og helmet, medyo gali kung grabe gid ang disgrasya, medyo
butang gid sila sa langanin ang ilang kinabuhi. Now, dinipod sa atong mga four-wheel vehicle ang atong kanunay nga ibalik-balik nga pag-abiso sa atong mga driver nga gamiton ang ilang safety seat belt. Kay alang mangyapon na sa safety sa ka driver maski ang iyang pasahero kung nasa sakay lugar kauban sa sakyanan kung kinahanglan magamit ang seat belt. So kini gatan-awon tagyapon ning mga violation. Di po nato malilong lugar si Sir John nga kining usapod ka common sa violation kining mga ga-drive og sakyanan labi na sa mga motorsiklo nga wala lisensya. Wala lisensya no. Ang uban man gud ang pagtuo nila nga pag naa say student permit kining SP ang iyang pagtuo nga driver's license na siya. Now dili pa man na driver's license ang SP kay ang kondisyon na kung magkuha kag SP pananglitan sa buhatan sa LTO kung mag-drive ka o usa ka salakyan kinahanglan adunay mo uban sa imo dunay mag-accompany sa imo nga professional driver aduna say professional driver's license. So ang uban abi nila og tungod na sila aning nakahupot nag-SP student permit abi nila og lisensya na ni siya. So ang common nga gitabo nini masita sila kay ang driver wala mag-sulob og crash helmet. So pag sita na pagpara ano na yun mo gina pangutanon hindi ba mo mapakita ang imong driver's license. So wala may mapakita. So wala dai sa lisensya dai ang on the sir pero SP dito. So mo nang ma-cite yapon sila sa mao nga violation may issuehan og ticket. Now kadaghana po nila mga motorsiklo ang uban nila walay rehistro gani. Abi nila og hupot sila usa ka motorsiklo nga resibo lang sa tindahan ang ilang gihawiran. Di ko man sa rehistro. So lain-lain nga mga violation ni sa Sir John no. Nagali mga complaint nga gaabot sa opisina kay kini bang mosakay ka og di pasahero nga sakyanan jeepney ba karon or motorila. Ang mga usual gud o common nga complaint kana bitong hapit mahulog sa sakyanan kay wa pa siya makasakay og insakto mo pa yung pagtikang pananglitan sa jeepney sa PUJ larga na diha ang kuan lugar ang sakyanan mo padagan na ang driver. So mo ni common kay nga mga complaint gyud nga hapit sila madisgrasya kay lugar wala po tanawa pod nga magamping lugar ang atong mga driver pod nga wala pa mapahiluna ang ilang pasahero. So anyway dapat gyud ang driver kuan pod kanang considerate pod no magbantay pod sila before mo dagan ipasakay palingkod sa plaster gyud. Pero ang uban mo na sa muna siguro ina nakitabo pwede mo hunong sa designated nga mga sa hunungan nila. Magdali-dali na dayon. Dali kay basin masita siya madapan. So ang kawawa kibali ang luoy ang atong pasahero. Mosan. While nga gi-educate pud nato ang pasahero pud siguro di pud nato ikuan nga dito ra sad mo para. At nabata na to sir kanang ba pa lugar mo ra og mo educate pud ta sa mga pedestrians or sa mga pasahero. Actually naana siya Sir John no kay namantay sa atong RTE namantay Traffic Education Division. Okay. So gani ang ilang kampanya ni karon medyo galitan ni kuana atong last quarter na to sa tuig medyo laylo sila kaya ang focus wa naman sa heavy traffic gid nga situation sa atong kadalanan. Pero na sila regular program nga hatag og mga input sugar magkandak og mga symposium magaron seminar sa mga driver sa mga estudyante po sa eskwelahan. Dito na siya gaito lugar gani sa matag bulan naman tay seminar sa mga driver gid sa motorila kay kini motorila man gud mo man ang patawag nato nga pinaka basic lugar nga sakyanan sa atong syudad kay kuan naman ni i-acceptar naman ni siya nga mo gini nga sakyanan lugar nga dugay na nga nahimugso diri sa atong syudad nga mao gyud common nga gasakyan sa atong mga kaigsunan. So kining ilang pag-renew sa ilang mga prangkisa lugar sa motorila kay under man dinhi sa atong local government i-undergo na to og seminar ang mga driver o operator para nga makasayod sila unsay mga update lugar sa atong mga balaod non trapiko o yung mga basic nga angay nila ma-remind sila labi na ang pag-handle nila sa pasahero nga ang pasahero kung maayo lang pagtratar ang pasahero wala ginay reklamo Sir John. Pero pag naisip yat na dayon kay wala niya matanaw ayo lugar labi na sa driver mo na nga ang pasahero na may katungod nga magreklamo gyud.
Kuantod sir, taga sa mga idea o say pamagyan pananglitan na amoy nasita nga driver naka-violate sa atong traffic code mataga na tong citation ticket. Unsay pa yung pamaagi ani? Walk us through kay may tabo pero pa ni kung di matiman mabuto ba sa korte. Tagay tag senaryo sa may tabo na sa. Ang status mo din kung ma-issuehan kag ticket ako pananglitan na natikitan ko o ikaw baga Sir John, issuehan kag citation ticket sa gikan sa enforcer. So makita man diha ang violation nga unsay na commit lugar nimo. Okay. Now, kana nga violation sibo sa atong ordinansa no sa atong traffic code. Gitagaan na siya og 72 hours lugar nga kadugayon equivalent sa tulo ka adlaw 3 days mo. nga sitol nimo na nga violation. Daw kung lapas ka na nga kadugayon kanang tulo ka adlaw o 72 hours subject na siya nga pwede maduso sa RTE ang mao nga violation dito sa korte. Okay. So doon na po tayo seksyon na sa atong buhatan Sir John nga ang ilang trabaho maragid ang pag evaluate mo ilang pag-review ani mga ticket nga ga-remit sa atong mga enforcers kung unsa bay nahitabo ani na-settle ba ni siya. So naay close coordination gid ani Sir John no. So once nga makita lugar nga kini nga ticket kini na-issuehan ni siya wala gid niya reglaha. Gani daghan ang mga na-issuehan nga wala na galit nato na file tungod sa kadaghan. Okay. So ang uban sa dili ma-file kay may mga differential lugar sa data nga gibutang dito sa ticket. So i-careful mo itong evaluation ani. So katong mga walay problema sa data lugar nga tuwa sa ticket mo to sila ang maduso lugar dito sa korte pinaagi sa atong city prosecutor's office. So dito na mo na i-submitar sa buhatan sa city prosecutor's office para nga sila man ang kuanani kung pag makita nila nga naagay violation ang ayan gid siya nga iduso nila sa korte na mismo sila na mo forward ani sa korte. Okay. Depende na lang kung aha na ma-assign nga branch na dayon kay i-raffle na. I-raffle na nila. So once nga ma-elevate na dito sa korte na depende asa nga branch magpadala nag-summon din ang mao nga korte ngadto sa driver. Okay. Appeal ang enforcer nga maoy nag-issue nagdakop. So doon ay schedule of hearing na din nga ilang atuan. So, kita na sila dito sa korte na. Now, kung ang driver pananglitan mo admitar sa diretso sa iyang offense lugar katong violation nga naka-indicate ito, moingon ang judge nga pwede na isitol nimo sa ang gitawag nila og judicial fines, mabayad na siya. So, i-process na dito kung pilay corresponding fines lugar or penalty gihapon bayaran na sa mga driver. Okay. So dili na mo dugay lugar ang katong pagtratar sa iyang violation nga i-hearing pa man katulo. Pero ang problema lang kay may problema gyapon na Sir John. Pag summon na karon, pag padalag summon invitation sa korte, dili ma-serve ang summon kay diya ito ang address nga nabutang dito, usual magud nga address katong address gi sa lisensya. Kay mamontoy tanawon gi sa enforcer. Pero ang address nga naa dito sa lisensya, dili na mao sa actual yang basig nagbalin. Asa siya nagpuyo. So, siyempre dili ma-serve ang summon. So, katulong man na siya himuon lugar nga pagpadala ana. Muna ang ubang korte pag dili gid siya ma-serve, moingon ang judge nga gainon nila nga i-archives na apoy pa-issuehan og warrant na noon. So, ang pinakabugat niya kung pa-issuehan warrant, mo nang mag-ignon sa mga driver nga na-warrant siya. Pero kanang ilang gi-ignon nga na-warrant, so pina pa na actually. Okay. Wapas lagi, dili pa giningon nga warrant. So, daghan man mo duol diya sa ato, labi na diya sa People's Day, kada Miyerkules nga gipaisugdahan lugar sa panguluhan sa tunghalan ng Mayor Clarix Uy nga mo duol diha, monsulta. Mingon nga, sir, na-warrant ko. Asa man imong papel? Sa pina pa rin daw. Tanaw na mo, ay dili man i-warrant. Sa pina pa ni siya. So, amo lang taga-guidance, giyahan na mo nga, muna imong himuon, kay maadto ka man giskorte yan kami sa RTE, kung ma-elevate naman na ito, wala lang gini actual nga jurisdiction ana kay tuan naman ito. So, amo na lang giyahan ang driver pananglitan kung sa iyang kung dito ka paingon. So, muna may tabo lugar Sir John, no? So, dili na to bangay-bangayan kung ingon ta lugar na issuehan kag citation ticket ay mga pamaagi nga masettle nimo na siya
nga dili ka mabugatan sa imong bayaran nga penalty kay diha pod sa atong ordinansa na may gitawag nga community service. No, So, pwede. Avail na. i-apply pa man na siya karon. So, pwede ma-avail gyapon na nila kay partner man ang RTE ug ang City Public Services Department sa pag-implement ani. Alan Villalba, Engineer Alan sila Villalba. ni Engineer Alan Villalba. So, pwede na siya ma-apply gihapon. So, depende na sa driver kung magduol ba siya dito or manguntanahan siya kung sa iyang buhaton sa iyang violation. Uy, kuan no ba? Ay 803 kabuk ang na-file na doon nato sa City Prosecutor's Office. But for the entire year na ni. Yes, entire year na 2024. Sabi ni gamay no? O dagan. Nayo ba na ni siguro sir nalimtan lang sa driver? So naka Nga gyud. baka na bang kanya matiman ba? Nalimtan lang. Or nakalakaw, nakalarga, unsa ba? But not necessarily nga murag mapriso na sila ani. Dili pa kay proseso man gyapon na sa mga korte. So mo lagi na kung mo-admitter siya nga mo nang iyang sa laod bali. So mo advise man pud ang huwis nga ingani imong buhaton. So usual na penalty man gyud mo bayad gyapon gadito. Dagi no. Okay, so ipakita sa to na to balik 800 to ba narang 803 but mo na resolve din ito nan sir? Wala pa na ma-resolve tanan kay Okay. Ba't na na-resolve? depende man na sa kung sa movement na dito sa kung nailibit na sa korte, kung sa mga schedule lugar nga ikuan na dito, gi-sit lugar sa atong mga court lugar. Sir Jun. Na-mention mo ganina nga na ay mura og seminars na applicable po na isa sa mga kanang naka-violate sa atong traffic code dayon nag-atiman na dayon kini mga naka-violate ato po ni silang i-seminar for nga di na sila mo maka-violate ani. Doon na yung application na Sir Jun atong una pero sa last year lugar wala na mo na himo na lugar kay sa kapaspas lugar sa dagan sa panahon nga daghang puta activity. Although doon ay proposal na mo nga ibalik na mo to nga kini silang mga naka-commit og violation doon ay sa mubo lang nga panahon di nato mahawiran ang taas nila nga panahon pinakataas gali isa ka oras. Pero ang among giobserbahan mo gud ni kay usual magud sa matikitan kay dali maginan Lagi. driver kay di mo pwede i-hold sa dugay ba. So doon na mi i-drop na nga plano ato although wala na mo na-implement gid lugar. Posible ka mo ning i-prosegue karon na tuig kay importante pod siya nga kung materialize ni siya amo ning i-plaster gig maayo. At least ma-refresh lugar, ma-update pod ang mga drivers nga nung nakahimo siya ani unsay mga kabaguhan lugar nga dagan sa atong kadalanan pananglitan aron nga aware siya sa unsa man ang iyang buhaton kung naa sa dalan kini man kung pag maniho sa kasalakyan di man lang taman nga kabalota mo Drive. mo maneuver sa atong sakyanan mo drive wala ka kambyada asa ka muliko wala tuo tan-awon po nato unsay mga lagda nga naa sa kadalanan kay kung di ta makasayod niini diha kita sa gaga ta sa violation unya nga atong masupak lugar Sir John. Mo gani no. And speaking sa inyong tilod busy kay mo sir, speaking sa inyong kabisi gani pa man nadugang karon daghan pa mo mga special nga mga activities special task force pod no nga kuan para dugang po sa inyong trabaho. Pero tanan ako inyo man ang gi-embrace bagayo no. Especially na kining CDO-RTA Special Operations Task Force nga pinagi sa Executive Order 371-2023 nga gi-co-chaired ni Attorney Ramon G. Tabor aron sa paghatag og atensyon sa problema diya sa uptown nga area sir no sa Masterson Avenue. Kini siyang Special Operation Task Force Sir John gi-create man ni Mayor 2023 pa no. Hinapos sugal sa mga last quarter of 2023. Now kato nga panahon magud mo tong daghan na kayong reklamo, daghan kayong mga yangungo sa mga motorista, mga gamit kisdalan diya sa uptown na binaning Masterson Avenue kay Masterson Avenue mo na pinaka tawag na to main road gid sa uptown. Kay wa magay mga bagong kalsada nga na tukod pa diya. Although gi-widening ang going pagali karon ang Masterson pero mao gyud nga dalan ang mao gigamiton sa tong mga motorista. So na una-unaan sa tong mayor nga
tutukan mo siya mo ning mugda niya ning Special Operation Task Force niya yang gikuha ang serbisyo lugar sa kanhi konsehal sa Tundakbayan. Yes. Dugay na pud siya nga nalambigit pud sa traffic kay kini karon gali nga engagement niya Sir John katulo naman niya ni nga higayon nga naa siya sa atong buhatan sa RTE. Sugod pa niya atong panahon pa ni Mayor Magtahas. Antod sa nakasunod na pud nga administration gikuha gyapon siya. So medyo taas lugar ang exposure o kasinatian sa ating attorney Monsing Tabor. So diha sa diyang mi-assume siya among gi ocular inspection ang uptown maski gali katong wala pa siya kami ga-conduct naman mig mga inspection nito unsa ang ibuhaton pero na reinforce me sa diyang mi come in lugar si attorney. So naay mga gipangsugyot niya nga buhaton sa RTE hantod nga nakiga mi kani nakigdialog mi sa mga dagko ng mga residente diya sa uptown. Nya do na mi gipang implement nga immediate lugar nga maka-alleviate pod sa dagat sa traffic. So makita nato diya karon lugar Sir John maski atong panahon na sa diyang gi-apply na namo tong mga scheme nga diha among gi-apply dito medyo man ni arang-arang na andagan. Pero di ni kita to malimod nga ang uptown tungod sa kadaghan na sa population nga muyo dito. Sige pagdugang natural daghan gid sakinan kay halos magatagisan lang mga namuyo diya na mga service. Gani do na koy na tan-aw dito nga bag-o nga subdivision bitaw dito tumoy na gid sa Lumbia. Tumoy sa Gran Europa ba na? O Lumbia naman siguro nga part. Lumbia nga part. Ay mga bagong subdivision tos tumoy. Naman day mga bago din So, daghan nga subdivision na sir nga tukuronon pa mga private subdivision. tukuronon. So, katong na atuan ako, wala pa'y di pasahero nga maabot ito. So, naalay mga gatawag nila mga habal-habal. Pero dili kaayo. So, halos ang namuyo dito na mga service. So, ako nga, isa kini nga, gadaghan kini sa kinan. So, magdungan na sila gawas diya sa Masterson, buntag hapon o sa nga adlaw niya kung panangitan matunong bagay tay activity or naa bagay disgrasya diya sa Masterson bugat gid ang dagan sa tong traffic niya do na pay mga project diya nga gi-implement pa gyud nga dili gid magamit ang tanan nga dalan lugar nato diya ang lane so mo na nakabugat gyud so sa diyang gi-implement sa Special Operation Task Force medyo niara-arang siya. Pero padayon ang atong monitoring karon diya, Sir John. Sa may angay nato buhaton pa nga mo alibyo gid ang dagan sa traffic nato diya sa uptown. Balikan tanan niya tawd sa harapan sa di pa kajut lang maminaw sa tagpipila ka baluanong pinumdum pagbalik duga mga sultanan. Standby mga kag. Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko na lipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa iyang kinaiya pati daanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Nagdool ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit niya epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayon pakitabang okay lang pirmi kay si Mayor matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Maayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy.
Paligtad na rin sa atong tulumanon ang inyong alagad Mayor Clarix Uy. May adlaw sa diapod kang kuan sa atong spokesperson sa ni Mayor Clarix Uy sa kagamanang lokal ng atong syudad. Laing ambungan. Pila ka ambungan? Oh. Tapad sila sa among ambungan gyapon. Nga hepe sa City Information Office, si Sir Ayan, nagtapad sila karon diyan ni Sir John Boy. Mas ambungan ba? Di na ko madugang na storya. Anyway, balik ta sa atong ambungan gyapon nga guest ha. Si Engineer Nonito Claret ang atong gikan sa RTA. Nalagbitan na to ganina sir tong special task force na gida sa uptown area. In fairness, ako uptown man ko. Natagag solusyon kana bitong pag kanaog nimong from there sa Price Plaza. Price Plaza. Oo, paabo. Na yung term na scheme yung technical term nga gigamit na to ana kay nagbunyag nga lang sa technical ya. Temporary one-way traffic scheme siya. Pero na sa pag-term na. Pinaka short lugar nga ina to, burak system. Epektibo Eh lugar burak siya nga isa ka grupo lugar siya ko sa mga salakyan niya. Ipadagan nimo one time ba? Oo. Ang problema sa buntag magod, kami na halos ako gali Sir John, akong cellphone either text or sa messenger or tawag nga traffic ka dili ka buntag dili mi ka late na mi sa atos trabaho eskwela so sabi ato nga gibuhaton na ni so landong po ko nga kining gibuhat na mo atong una din sa Salina Bridge. Kung pwede i-apply dito sa Masterson, gikan ka sa kaning Price Plaza area. Kay tanaw nimo ang dalan diha. Gikan ka sa ibabaw, 4-lane man na siya. Niya 4-lane siya, so duha ka sakyanan gatapad sa isa ka direksyon. So duha na ka sakyanan no. Pag abot nimo dis ubos na gyud, hapit ka na moabot sa flyover. Dapat sa Adelpa. Mo merge man siya. Gikan sa upat ka lane, nahimo na lang duha ka lane. Mag-bottleneck man gud sir. Bottleneck siya so naimbudo ba? Ang term na to, naimbudo siya. So katong duha ka sakyanan nga nagtapad nga gadagan, mo wa gid siya mahimo, mo slide gid siya nga maglinya gid sila. Kay kuan man hantud nga merging naman, wa? Merging man. So kana siya nga queue lugar sa mga salakyan, mo dagan na ilis likod. Build up man na. Build up siya. Maabot din sa may kanang SDA nga area. Ispong man na sila, ispong. Pero ako nga to, ispok naman na. Pa naman siya. Simbahan din nila. C naman, di naman M. Anton, mudagan pa sa unahan dito sa Sunten Crossing. Maabot pa sa kuan sa DLG. DLG. Ang pinaka-worst, maabot na sa traffic light kid mismo. Ang gani. So, hindi siya maayo. So, sige, may discussion dito sa opisina. Labi na ang Special Operation Task Force. So, nagsugit ko nga, atong i-apply siguro atong i-apply din sa Salina Bridge kada hapon. Pero kini buntag lang. So, daghan kayong mga pros and cons sugar nga dili man maayo na mga opinion nga disadvantage. Nandun nga nagkauyon may nga sulayan na to, i-dryra na to. So mo to siya atong labay tuig nga October man to siya. Isugdan na mo. So hinahinay katabang siya. Naka-review sa Palas buntag kay katong time nga mo naog ka maabtan ka 30 minutos hantod mo isa ka oras gali ang dagan. Na-reduce na to na dito na lang sa mga 10 minutos. So ang travel time bali na-reduce na to. So napaspas man siya ang paspas man ang dagan. So kada buntag na amo nang gikuan mga gikan sa alas 7 sa buntag o 6:30 paingon sa alas 8. Pero nay panahon nga di pa mag alas 8 wala siya kanang layo na ang interval. Bali tag-as ang interval sa sakinan. Inyo lang gabantayan napabay build up. So di na nato i-apply. So mo na siya kada buntag hantod karon ga i-apply gyud nato na sa Sir John. Mo din nagkadunggan arte burak mo na day. Yeah, dinhi pud sa ubos kining gahulat lugar gikan ka sa Baminta o dito sa gikan sa Cagayan Bridge. Lately do na po na dawat na ko nga reklamo kay lugar dugay kuno ilang paghulat. So amo lang gatayman magod. So basin og ang kwintada sa enforcer dito sa Gabantay medyo na nasublaan sa niya. So akong gi-inform ang among in charge dito nga i-observe niyo kay at least balance po ang atong pagpadagan niya kay kung nagreklamo ning pikas
dili pod nato matawag nga pasagdan na pod sila. Kay pareho man na gadali gihapon saka magaom naog pero ang pinaka heavy volume diha katong gikas taas gid nga paantay ng subos. So mo na tong gitagaan lugar og immediate solution na albihan man sa nakita na to na doon na kay smile nga mga motorista rito. Ako mismo nakita man ko sa pagsugod na mo sa Kasimana gana gid ko diya sa area lugar. May mga motorista nga ablihan nila ilang sana na winter. Thumbs up lang ang one. So at least yun na-appreciate nila ang gibuhat nato nga solusyon. Yun talaga short term solution lang, Sir John. Pero epektibo in fairness sir, epektibo and makita nato nga nay-alibyo. Dili sama sa unang medyo hinay ang dagan bang nag-build up dito leading into Adelpa Street kay muling na mag-bottleneck na diya mo magimbudo ba. Gamay man na diya. Diri luag kay nag-widening naman. Pag-abot dito, diya tanan mag-merge. Kana siguro nga pollution kung ma-widening nag-appeal ma-acquire sa under man sa DPWH National Government area so mga balay man diya pero mapaluag nila na maparihan ng 4-lane gid siya mas sada ang dagan ng traffic ato diyan lagi although dugay-dugay pa na may tabo siguro pero kana sa sir at least nga karong panahon na naanay while maybe na ay temporary pero naapod may gina come up or ginahuna nga scheme nga medyo mahimo na gid siyang permanent na gyud. Ang isa lang atong tanawon sa mga kuan namo gyapon ang discussion gyapon namo nga ining pag apply lugar ni kung di ba ngali madali-dali na to kining ad even scheme bitaw nga number okay. Sa dako po na nga preparasyon kung ato nang ikuan na siya kay ang basihan man mo ang plate number mo sa sakinan. Pero kung pwede na to i-apply din sa Giandoro ano kung dili pero daghan ang atong i-consider ana nga aspito lugar kana nga proposal gani sa diyang gisugdan namo ning one way scheme lugar kanang gibuhaton nato kada buntag nagpasalamat po mi kay lugar na ablihan man tong package 3 sa atong boulevard sa Rio de Oro Boulevard yining is makasandig ikan kas balulang sangko kadiri sa rotunda so kung panahon nga naablihan na rin siya kami gyapon naghatag og dagan nga pangangin scheme ato nga mablihan siya nya na nag-apply nato nga scheme dito kami nag-recommend nga mao ni nga panahon ablihan na gani siya katabang sab siya okay man lesson man kay katong uban lugar nga sa Kenan dinhigid sila moagis Masterson kay may lahi magian pod naka-divert na sila dito so pabor sa ilang ahas sila lusot lugar tuwa na sila moagi sa kini sa boulevard nato so at least nakuwang-kuwangan ang volume din sa Masterson nga moagi kada buntag gikan from kuan kining mga subdivisions uptown ay labi na kanang dapit sa bagong natukod nga Gaisano diha Lisandra tanan ang uban mo dimano naman mo right turn na padulong diri sa may Tagwanaw balulang napay balulang pod balulang na may dalan na balulang napay padulong sa Tagwanaw lahos makasanding then dito mo sangko sa katong boulevard sumpay man to sila dito kay kung gikan kag Tagwanaw pwede man ka munaog dinhi sa kining Makasandig National High School kanang dalan shortcut man na siya connect na dito sa Tibasak nga area paingon na dinhi sa kining Balulang Bridge niya sumpay naman na sa boulevard na to so at least na siya mapilian niya ahan siya molusot rotunda dayon lusot rotunda dayon so doon na sa dinhi sa sentro na to actually gagam gyud po gud kanang apikin ka suras nya dayon tuloy-tuloy layo lang distansya sa pero tuloy-tuloy hindi man ka mga stangko dito kay moving man gid ang sakyan although nag-maintain na to ang 30 kph lugar nga speed ya sa boulevard ituyo lang po nato na para iwas disgrasya pero nung nagyapoy na disgrasya ito siguro wala po nagtanaw ang driver doon nagyapoy nagbangga dito nga parang motorsiklo o isolated na incident isolated siya pero minus ang disgrasya kay gimintin man ang speed niya mao ra gid nga speed ang i-apply niya dito okay so at least nga naa ka na nga mga solusyon mga gala and of course kato importante ito mong gilakbitan sir ad even scheme applicable naman na sa ato pud ba sa kadagan sa kanang volume sa among kuno dagan ming tanawon nga angulo isa na amo nang seryoso na mo nang study lugar sa John kay pasin og pinagian na basig ba kuan nato nga ang dagan sa tong traffic maarang-arang siya pa
kung i-apply na to na siya. Kaya di naman gini mo minus sa kinan siguro sa kaya di mo magdaggan ba gini. Increasing niya. Makita lang nato ang kapamaligay sa kinan din daghan ang atong bago lang 2 weeks ago man to na gi-launch na pud niya display center diya sa Casuagan Highway. Lagi. Mga modern nga electric car nga mga gwapo bagayo. BYD. So, mo nagpalit mo si Jan Boy na bago. Si Sir Jan, di ba? lantaw na siya dito. Nagtara-tara siya or nagpalit siya. So, sa kung naibalaan, kana lang siya nga kuno display center mo dinhi sa Cagayan wala para sa uban nga syudad ng mga silingan nato. So, dako potential ligid sa Cagayan nga daghan ang maka-afford gid dinhi nga mo palit. Lagi. So, una nga daghan sa kinan. So, ato na ng pangandaman and muna na nga mga solutions nga ato nga posible nga ato in the near future nga i-implementar mga kala. Ginatunan pa na ron tanan pa siguro nga mga aspeto inyong ginasusi para nga di na ta iglayo sa Metro Manila dahil ani sir nga magpatuman ana no. Nagida kay karon nga tuig mo man ang gitakda na nga tuig nga i-implement na gid ang Metro Cagayan Dinisamis so man na ang ngalan Metro Cagayan Dinisamis. So 2025 naman taron man nga tuig gid ang gitakda. Dagan ka implementar karon. So daghan ang mga kausaban nga moabot sa atong syudad o sa atong kasikbit nga mga municipal lugar nga part na sa nato kini sa Metro Cagayan. Busy gid mo ana and mabisi pa mo sa mo labi na nga kabahin gyapon sa inyong taas ang road clearing operation. Mao gini ang karon gawin na road clearing karon sa barangay 30 or Masayop. Unsa nga bato na to ana sir? Kanang padak atuluagan ang dalan. Kini siya nga operation Sir John. Wala pa ning gitawag nga task group demolition. Gabuhaton naman nato sa RTA. Lagi. Nya atong mga partner ani nga mga departamento ang OBO, City Engineers, ug uban pa nga mga departamento pag lingkod ni Mayor Clarix yang gimugna ning task group demolition nga gipanguluhan gali ni ang co-chair ani si Attorney Igayoy. So kato nga panahon sa 2023 daghan ang mga accomplishment nga nahimo pud sa task force o pag abot sa milabay tuig 2024 gi-amendar ang kwan gihimo na siyang CDO Road Clearing Task Force. So mao gyapon ang set up ang chairmanship lang ang giusab adto kay medyo busy man po si Attorney Igayoy. So gibutangan og bago nga chairman si Mr. Antonio Risma Jr. si Tonton. So maayos gyapon ang lakaw sa task force ang atong buhatan lugar ang inyong buhatan sa RTA mo ni siya ang isa lang pod ka membro sa task force. So ang iyang intahas gyud kining pag-clear sa mga movable nga mga item lugar Sir John dinhi sa kadalanan. Kay na may mga gay payong butang lang diha nga gikan sa lamisa, guba nga sekenan. O unsa pa nang magabalda sa dalan. Gani ang uban ani gabutang og reserve parking pa gyud nga mga kartola. So mo ni siya nga monitoron nga among kuhaon lugar siya. Now pag abot sa dunay gi-issue ang DILG lugar gikan sa national kani gitawag og barko man ang acronym ani Barangay Road Clearing Operation. Kay kining clearing manggod panahon pa ni President Digong Duterte. Grabe gito, massive gito ang clearing operation. So partner na itong mga barangay pero mura ba siya og ang barangay pag human og clearing sa ila murag napasagdan na pod kay wala may yung mo take care dito, wala take care ba. So pag abot ani nga memorandum sa DILG nga ang barangay mismo nana sila kagahom nga mo clear gali mismo sa ilang nataran sila tugaran nga sulod silang barangay ug sila na imong maintainer ana. So tungod dinhi nga memorandum ang mga barangay karon sa atong Tacbayan ga-request na ni sila og clearing operation magpatabang na sila sa amo sa RTA lugar din sa OBO, City Engineers ug ani mga membro sa kining atong clearing task force. So matag adlaw o halos kada semana na ay mga tulo ka schedule. Pindi na amo galing usay ga sapaw-sapaw na nga schedule kay ang mga barangay aktibo man sab. So continuous nga trabaho ni Sir John karon panahon na. So doon na tayo team nga ang ilang trabaho sa mao gid ang pag-assist lugar aning mga kwan. Gani kining mga service sa barangay bitaw nga mga naguba na gipambiyaan na diya sa kilid-kilid sa kadalanan. Ipanghipos naman to siya. Kung napamangay nabilin niya
kahibalo lang sa amo kaya mo nang hipuson kay mo man ni makahatag og balda sa atong traffic, maka-obstruct lugar sa Bitaw, dalan. bitaw. So makahinay pud sa dagan sa traffic. So daghan ang nakabenepisyo ani nga clearing operation kay medyo milog-luag na ang mga dalan nato sa kabarangayan dinhi sa syudad mismo, Sir John, no? Kay namay ga-monitor na ang barangay mismo, sila mismo ilan ang ga-monitoron ang mga dalan nga na-clear. Kay mao man ni gibutang dinhi pod sa kining memorandum gikan sa DILG. Ginamonitor ba ni sa DILG? For the past first, second, third quarter, nadagan mo na ba na tabangan? First quarter, 32 barangays. Second quarter, 36 barangays. Then 30 barangays. Then sa third, fourth, 22 ka-barangays, no? Mapasalamaton ta kay aktibo ang atong mga kabarangayan po dana. And kung galing na sila gusto sila magpa-assist sa inyo, manawag lang sa inyo ba? Magpadala na sila glitter request letter, ito. okay. So amo nang i-schedule. Kung medyo galing na i-conflict, amo abisuhan nga i-reset na to ang schedule. Kumusta po niya mga boulevard karon, sir? Kining mga bago nato mga boulevards karon. Napo tayo boulevard management team diha nga atong plaster para makatutok po. Gi-create ni Mayor Clarix ang boulevard management team sa diyang katong gi-turnover na bitaw ang kining mga una gid kining package 2 nga kuan gatawon og package 2 nga project sa UPM o DPWH. So sa diyang gi-turnover sa dinhi sa ato sa lokal gamhanan, i-create ni Mayor din ang boulevard management team. Siya ang overall chairman lugar din. Ang co-chairman ini si Attorney Igay Uy gyapon. Kita ang vice chair lugar sa kini nga team. So nga mong kitanaon ini nga mamintinar gid ang atong boulevard lugar nga dili po ni siya maabusuhan sa tumagig suunan kay sayod na ta kung naay mga bag-o nga mga development lugar sa atong syudad na mga bag-ong edipisyo unsa man diha nga for public use bali namang gyud mga dili gid makapahiluna kung dili siya magagbinuhang sa propriedad sa gobyerno. Lingaw gid ba? So sa pag assume nato dinhi sa kining boulevard management team, so para maayo man ang dagan sa atong boulevard, no. Daghan ang mga pangutana nga nganong dili pagian dinhi sa package 2 kining gikan sa Jer Borja paingon dito sa puntod nga side. Okay. Now doon na may explanation nga gihatag ang atong halandong mayor nganong dili pagian pa siya. Kay kung sa technical nga side sa amo sa traffic, ang iyang posisyon man good Sir John, kung tanaw nimo ang pasada niya siya sa ang isikat tumoy niya siya sa duha ka tulay nga tawag na to apiki ang iyang Jarbora Bridge and kanang Puntod Kaswagan Bridge. Posible may taboy noon mo samot ang congestion diya kung pagian gid siya. Now dili sa ta makaingon lugar nga hantod sa hantod nga dili magian na siya kay ongoing man gyapon ang mga development sa atong syudad. Gani kining side sa Puntod Kaswagan Bridge kining paingon kag Pantalan, hulyo pa ka naman na siya. Doon na informasyon giabot sa among buhatan Sir John gikan sa DPWH nga sugdan na pod nila ang Rotunda project nga dapita. Kana bitong paliko ka nga kung dili ka wala adto ka paingon sa Kaswagan sa Puntod Kaswagan Bridge. Kung dili ka tuo paingon ka Pantalan. Kining isa ka dalan paingon ka katong coastal road man na siya. So kana sa nga portion dia i-develop na siya muna sa Rotunda. Rotunda para tuyok lang. So sugdan na po na siya, dili madugay kay nagpadala na magpahibalo ang DPWH nga sugdan nila na Rotunda project. So siguro kung mahuman na nga Rotunda project, wala na to kung unsa ang scheme nga pwede na to i-apply diya nga lugar harmonious na ang dagan sa itong mga salakyan niya. Karon gigamit siya nga for wellness lugar sa itong mga kigsuunan, diha nag-jogging. Murag ikaw nag-jogging maganda ba? Baklay-baklay dili ang kakita na ko pero may jogging sa Rio de Oro Boulevard si Sir John Boy akto. Wala kay ko diya Sir John. Di mo ko pakita kung mag-jogging ko di ko pakita. Ato na mingaw. Si Sir John Boy gud ka jogging dia. Isa lugar na siya na mga activities nga gi-conduct sa syudad. Diha lugar ay pahigayon. Sa matong mag-ulang lugar nga nahuman Chinese New Year. Opening lugar sa Chinese New Year dito man to ang program. So at least nga ma-accommodate ang dako lugar nga crowd sa katawhan. Gani katong milabay nga sa January 13 katong
doon ay dako nga rally nga gihimo di sa atong syudad. Ay, oo. Nga gihangyo sa convener adto nga rally nga Dito. gamiton siya nga parking, temporary parking area. Kay sa ilang gihatag nga figure lugar sa amo, Sir John, doon na sila yung mga sobra sa 2,000 kasakyanan Ay, ginoo ko. nga mo anhin sa Gendi Uro kay sakyan sa ilang mga membro, sa ilang mga kauban. So tuod man gi-aprobahan man to siya sa management team lugar sa Boulevard nga magamit temporary. So napuno. Puno kayo ang atong Rio de Oro Boulevard. Gani kadlawon pa atong adlaw, nanawag naman tong in-charge sa katong convener nga nagpaybalo siya nga puno na ang boulevard sa sakyanan. Asa man nila pwede kuno i-parking ang uban nga gaabot-abot pa. So doon na naman may plan B nga pwede na to magamit pod kining portion sa Rotonda area. So i-advise na to nga dito siya mo proceed so gipagiyahan na to para ma-plaster gyapon na ilang parking. So kaloy sa Ginoo wala may yung gubot atong panahon na na-plaster man siya. Lugar na declare man sa to nga holiday kay nagsugyot man ta sa mismo kang Mayor Clarix sa Mayor. Ang uban nga LGU na deklarasyon basin pwede po ma-declare rin sa ato. So atong nagpagawas siya og kamanduan executive order nga lugar na katong adlaw gihimo na lang nga special holiday kay tungod atong activity. So nakadugang to siya nga maayo ang dagan sa katong rally nga gipahigayon. Buyag walay ka no. Malinaw ang gipahigayon nga rally. So kana dia nga area kanang Boulevard ilaban ang Rio de Oro. Dili gyud ingon nga permanente nga di na magian. Ginatunan pa nato kay matukod ng rotunda posible na. But for the meantime karon pwede man joggingan lang sa diha. Majoggingan siya or walking ka diha. Nagali karon bag-o nagduso mi sa basing masiwan tong executive order na sa surgeon kay napoy hangyo pod sa mga kini mga siklista ba kining bisikleta. Ay ganahan nga Sir John Boy na magian siya pero ang recommendation nga among gipadala sa buhatan ni Mayor nga kining cycling kibali o bisikleta nga kanang mo yung gihimo gid o gigamit niya nga mode of transport kana ba mangitan trabaho siya nga bike yang kwan so mo na nga kwan dili kay wellness gyapon bike lang diya nga suloy-suloy lang ba wala kay na mo nag aso mo gibungag bike lane naman na sa bike lane daan karon so diya sa mo moagi sa kanang bike lane nga gi-designate na daan. So kung maisiyuhan na to sa executive order basin og karong pila ka adlaw mo abot amo na lang i-implement gyapon. So night time nga kaagi sa dito amo gyapon nang i-dry run siguro tan-aw na to kung say dagan gyud dito kay basin niya og magkaguli ang kangwan niya. Dunay discuss siya may tabo. Atong una man gud kanang pagsugod lugar diya nga naay mag-walking, jogging, sulod na tong mga bike. Sa milabay nga panahon nga abisuhan ni sila Sir John na may mga digit pa to. Dahil na nga disgrasya hinoon nga mga walking diya at napay mga bata gani. Banggaan. So matong sa karon lugar gi-discourage so di na pasudlan o mga kining bicycle pero tungod pod sa hangyo aning mga ang ilang silbi lugar nga sakyanan nila kining bike ra gyud man i-reconsider siya matong naghatag may recommendation nga naay mga condition ang gibutang dito. So kung pangitan maaprobahan na siya nga magian among i-monitor gyapon ni siya kung unsay maayo nga sitwasyon gyud unsay maayo nga scheme nga i-implementa nato sa unahan. Pabuton ta na sir kay basta usa sa nalipay na si Sir John Boy hilig mi sa bike. Kadto lang mina sa tapipila ka balwan ng painumdom pagbalik duga magkasiltaran mga iso. Ako si Noemi Rayos, nagpuyo diri sa Lapasan, Bandiri Lapasan Gusa. Dako kay kong pasalamat sa atong mayor diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kay dako gid sa tabang nakakuan mi sayang mga programa sama sa PhilHealth sa pagpa-check up ako sa akong apo. Giatagan tag nigtambal. Dagan gid kang salamat Mayor Clarix Uy. Naot bigyan nato siya malimtan. Siya gyapon natong mayor antod sa mahuman ang iyang termino. Salamat kayo Mayor sa imong mga tabang sa amo.
ko sa bata, nga nagtabang ko sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakay. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o apilang alakay, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan mig panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iya ming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kindi pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gyud dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud bumi. Salamat gid kayo Mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud ming iplanuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Wala na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may giatiman. Daghan salamat, Mayor. Ako si Noemi Rayos, nagpuyo diri sa Lapasan, Bandiri Lapasan Gusa. Dako kay kong pasalamat sa atong mayor diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay dako gid sa tabang nakakuan ni sayang mga programa sama sa PhilHealth ug sa pagpa-check up ako sa akong apo. Yatagan tag nigtambal. Dagan gid kang salamat, Mayor Clarix Oy. Naot bigyan nato siya malimtan. Siya gyapon natong mayor antod sa mahuman ang iyang termino. Salamat kayo Mayor sa imong mga tabang sa amo. Paligtad diri sa atong nga pagpariguban sa atong tulumanon ang inyong alagad, Mayor Clarix Uy. O of course, kauban gyapon nato ang atong bisita gikan sa RTA, si Engineer Nonito Claret. O gasubli maing adlaw po dia kang Sir John Boy Actob. Naaraman sa diri. Mura og dila sa ganahan pakita siguro, no? Mura og tanaw niya nga maampanan siya, malupigan siya sa mga kampungan, sir. Anyway, Engineer Claret, sir, kumusta atong Night Market Management Committee karong panahon na? Nagpadayon man Sir Jun ng atong operasyon sa night market, no, sa labi na sa Kugon o kining dinhi sa atong Carmen Market kay bago-bago ra man ning sa Carmen. Pero ang medyo na taud-taud na lugar nga implementasyon sa night market kini mang dinhi sa Kugon area. So do naman tay komitiba na ini gitawag siya Night Market Management Committee. Gani karong bag-o dunay giduso lugar sa committee sa mga membro lugar nga naglangkob niya ana. Kay ang co-chairman magod, ang pinaka-chairman nato si Mayor Magyapon. Pero ang co-chairman si kanhi konsehal o umaabot ka konsehal Eric Salcido. Automatic man niya resign ka kung mudagan mo ka pagkandidato. So katong panahon nga nag-file na siya. Gidagan sa pagkakagawad, no? Dagan si Eric Salcido lagi gidagan pagkakagawad sa siyudad. Sa segundo distrito, di ba? Segundo distrito. Wala mong gainon nga kanhi konsehal o umaabot ka konsehal. Kung madaog lugar siya karong sunod nga bugnog lugay nun. Tanaw ko morag dako tsansa. Dako tsansa. So, nabakante ang kaning co-chairman. So, tungod atong sitwasyon, medyo wala na kayo nagkag-meeting-meeting ang pirmi man ga-meeting gining Night Market Management Committee. So, naay mga concern lugar sa merkado labi na sa Kugon nga wala kayo ma-address rit. So, gani ang isa sa obserbasyon diya sa Kugon karon nga
na yung mga mamaligya diha nga namaligya sila sa dito sa mga pwesto nga wala gitugot. Okay. Na may mga gidesignate lang gid nga area diha o nga dalan nga diha lagid ang baligyaan. So isa sa naobserbahan nga na yung mga mamaligya ay diha na sila ga-display sa wala gitugot nga dalan lugar. Okay. So kining komitiba karon bag-o man siya nag-meeting unya nagrekomendar gali nga pulihan gid naiibutang mo assume lugar as co-chairman. So naa naman siya pag mogawas ang order ni mayor mo assume na pud siya. So ang nasabutan nga ang una lugar nga buhaton sa komitiba nga inventoryhon ning mga ibang namaligya diya sa Kugon. Okay. Apil na ang Carmen nya i-plaster na po sila balik sa ahamang gid sila mamaligya. Gani na proposal Sir John nga kining Kugon Market nga dalan upat man kadalan no nga naglangkob diha kining dalan sa Osmeña, J.R. Borja, kining yakapin og Vicente Roa. Sa night market magud ang portion sa Osmeña nasarad-an man to kay ipabaligyaan man siya. So di siya maagian sa atong traffic, sa vehicular traffic. So ang kining nga proposal ablihan na siyang Osmeña para nga ang dagan sa atong traffic sa Kugon Market tuyok-tuyok man gid siya. Okay. Di na siya mabara-bara lugar niya. Kanang mga mapektuhan nga vendors niya mapabalhin nato na siya sa Plaster gyapon. Plaster gyapon siya. So manay isa sa mga plano nga siguro karong mga mosunod nga adlaw semana mao na siya ang buhaton sa atong Night Market Management Committee. Labi na kung mo-assume na ang bag-o lugar nga molingkod nga hulip lugar sa itong kanhi nga co-chairman si Eric Salcido. So ato lang ipahibalo siguro formal Sir John kung naanagay order kay basin niya og dili mausab niya ang kwan sa pasada. So at least nga mo na siya andagan sa night market nato. Nakita na ko gamay no nga ang katuyuan man gid sa night market tuyo sa atong landong mayor siya man gid ang nagpa-establisher ning night market. Kay yatong unang panahon sa diyang ni-assume mga itong halanong mayor sa isip mao na itong amahan sa Dakbayan. Nakita niya nga ang mga illegal vendors o mga ambulant vendors sa Kugon bisag asa na lang. Bisag asa mag-display bisan unsa oras nga gani ang atong team diha sa Kugon nga mao gyud gapamadlong niini. Usahay gali makakita og lantugi lugar sa vendors kay na may vendors nga mo sukol pod mo reklamo nga bisan og wala siya sa pwesto mukuan pod siya na bang medyo sa mobatok or sa atong mga tinugyanan diha. So mo tong gi panglista lugar to gi-inventory ning mga mamaligya ay kinsa ni sila unsa nga klase nga baligya ang ilang kay baligya nya gi-meeting ni sila as isa ka grupo lugar sila tanan gi-istorya sila Sir John no gani ang katong nga meeting nga nitabo mismo gid si Mayor Clarix pod ang nakig-istorya sa ila nga gipahibalo niya nga tagaan sila og higayon nga makapamaligya nga di na sila mabalaka nga magdagandagan kay atong una dagandagan man gid sila wala man gid sila di mauna sa tuguti. So pag tagaan sila pwesto mo na ang pwesto nila nga diha sila mag-display sa panahon nga gitugot na. So mo nang namugna ang night market nga diha sa Kugon nya labaw sa tanan gipasabot sa atong halandong mayor nga ang iyang pagmugna nini para nga matabangan tong mga gagmay nga mga namaligya nang negosyo lugar mga nanginabuhi nga lugar kita pod sila panginabuhian nila nga dili sila mabalaka nga gud-kukuron lugar sa mga tinugyanan sa labi na sa RTA kay bisan asa man sila ga-display. So at least daghan ang nalipay pero doon na po yung mga pipila nga wala mahimuot lugar sa maong programa. Pero daghan ang nahimuot Sir John, labi na sa mga mamaligya ay nga na-plaster na. Gani, ang isa sa ilang reklamo atong pagsugod nga mahalinan baka sila nga gibutang sila aning area. Karon gailog na sila nga gusto gid dito sila mamaligya kay gitag-isa naman sa mga mamalitay. Tutulan na katong napay mga vlogger sa lain-laing lugar nga moadto dito ilang i-vlog ang kuan nga lami din sa Cagayan de Oro kay naa din siya nga klase nga baligya. So na advertise siya o ni kuan siya kanabang naghatag siya pahibalo sa mga dili taga dinhi sa Cagayan mo ilang bisitahon. So katong mga maligyaay nga sa una ingon sila nga di mahalinan din karon gailog na sa pwesto. So isa na siya nga
gatan-awon sa atong committee ba sa night market para nga ma-plaster gyapon siya. Gani isa sa among na kuha nga impormasyon nga daghan ang namaligya diha nga wala nagali dito sa original nga listahan. Okay. So mo na sa kinahanglan sa inventory para nga ma-plaster sila maayo sa sunod nga mga adlaw, Sir John. Pabutong to na sir, no? Anyway, naman po'y bago ng hugpong o nagkuhan ba palugar mang bago ng head sa Night Market Management Committee. So, although ang tumong i-plaster gyapon Plaster sila. sila. Walay ginapigan ni gina-plaster ni sila para patas pod ang pagpangita nila panginabuhian da sa nasangpit nga area. Okay? Anyway, kining atong pagpaningkamot nga limpyo po ning atong mga kable o mga wires, spaghetti wires nana. Kumusta po ni sir? Kamo ga-provide ba po na og support po? Yeah, ang inyong buhatan sa RTE, membro man ng ICT Task Force, no? Kini gitawag og Clarix na serbisyo sa kable. Yes. Kini siya nga paghipos sa mga wa na ganita bitaw nga mga kable diya sa sa ibabaw nato sa atong nakawana nato. Mga spaghetti wires. Sa dalan gitawag spaghetti wires. Kini siya nga pampanibasog, Sir John. Sa una pa man ni namugda lugar gani ang isa sa mga author gid ani nga sa ordinansa nga gipalabang niini si itong anhing kagawad Bunglaw. Siya man gid nangusog atong panahon nga napagawas gid ang ordinansa nga naghatag lugar mandato nga kinahanglan nga hipuson nga mga kable, mga wires nga gitawag natog spaghetti wires nga di na magamit nga sa dala sa ibabaw. Daghan paging kagadisgrasya kay naay mo sangit ba. Uban ato makahatag pa og kini bang peligro sa mga motorista. Mahulog mo gud, matong nga pahugtan gini siya nga task force nga gani ang set up niini ang buhatan sa National Telecommunication Commission, NTC, gipanguluhan ni Director Ted Buenavista. Sila gid ang usa sa aktibo lugar nga nagpaluyo ini nga task force. Gani si Director Ted, siya man ang co-chairman sa operasyon niya, ang dinhi sa administration ang co-chairman sa kasamtangan karon si Konsihal Roger Abaday. So mao na sila ang kuan gid gatambayayong gid Sir John nung magpadayon ang operasyon sa atong Clarix na serbisyo sa kable. Kay daghan naman ang mga area sa atong syudad nga na plaster na ang mga kable gani ang gatong mga wa na gid gamita gatong sa una pa bitaw nga telepono gatong katawgon nila crossbar ma to. Aday na pa digya ko na. Napa yang mga wires nga daghan pa yung mga wire. Mo na sang gipanghipos na to siya. Nya nakanindot ani o nakatsada ni Sir John kay kini nga task force man gud dili lang ni siya nga tibuok lang local government. Dunay mga private partnership ani sila mismo na involvement labi na sa telcos. May tag telcos na diha ang sa telecom man na siya. Diha ang Smart, Globe, kining sa panang uban nga mga company karon nga mga kuan sa sila na mismo may post no. Gani ang isa ka pinaka-active nga membro nini ang si Palco mismo. Tungod nini ang mga ekwipo sa si Palco labi na kinahanglan tag crane panangitan or kining lifter bitaw sa para nga musaka dito sa taas. Ang ilang kahimanan ang gigamit ko, Sir John, kay salamat. Doon naman sila specific task nga lugar na hatag po sa ila. So, grabe nga tambayayong original lugar ang Cagayan de Oro, pioneering nakasinabot ang atong gobyerno, mga private entities lugar sa mahitungod ani nga atong mga wires nga nagkahiusa lugar aron nga ang isa ka tumong lang mga mahipos ang kini atong kuan maplaster siya. Kaloy sa Dios nahimo ba nato? Nahimo gid siya. So ongoing gyapon ni padayon na siya na ang contribution nato sa RTE, sa inyong RTE. Kita ang hatag og part gyapon sa security o sa traffic control kung asa ang area nga dito dunay gitrabaho. Gisiguro po nato nga iwas lugar sa kakuyaw atong mga crew lugar niini labi na tong mga gasaka dito sa mga poste mabanggaan kay doon na labi na tabo gid ini nga na sangit sa sakinan ang hagdanan ba ila naman ang i-supply dia sa kung na cable lugar dia na si babo ila naman ang isandig dito. So doon ay nasipyat lang to siya kibali pero gibantayan gyapon to siya pero wala to mausab kaysa lang to siya
nga insidente lugar isolated to siya. So hantod karon nga nagpadayon ang task force, wala may mga untoward incident nga hitabo. So maayo ang feedback ni ini gani giawat ni sa ubang mga LGU gani Sir John. Lagi. Giawat ni siya. So kuan ni siya brainchild gini sa lugar sa pagtinabanga. Atong mi taliwan na sa laing kalibutan si Konsehal Anhing Bunglaw. Siya gid ang nangusog ani nga ma-establish kini siya Sir John. So nagparayan pa ni mga gala, and actually mga hinungdan nga medyo limpyo-limpyo na ang ato mga nangawala-wala na ang ato mga spaghetti wires karon diri palibot sa syudad. Okay? And dito sir kay daghan pud ta og implementar mga special traffic schemes, especially na sa mga dagko nga mga paghitabo o events diri sa syudad lately katong karong tuiga ang Black Nazarene traffic scheme. Itong kwanto sa January no, matag January 9 magina siya. Congratulations, buyag kaloy sa plaster. So pasalamat to sa lamong gayta sa malinawon gid ang atong Black Nazarene. Gani napay mga pipila ng hinaway lugar kanong ingana lugar ang pamaagi sa kwan nga. Ina lang. Di lugar maka-duol diretso ang mga katawhan pero na may tuyo kanong giingana lugar ang pag-manage lugar sa atong Black Nazarene. So kinabangay man siya nga trabaho gani ang karon nga tuig medyo may kunhod gamay lugar ang mitambong pero mayroon kag 13,000 di kadaghan gyud pa nang tao. Sa-saon man 10 kinay yung 1,000 ka tao gali daghan lang gali kina siya. So mayroon kag 13,000 dili na sa ensayon nga kadaghan nga katawhan. So at least nga dinhi sa atong syudad, sa atong dakbayan, maayo lugar ang pagpahiluna nini, wala gyud mga untoward incident. Gani ang matag panahon nga naay mga sama ni nga event no kining Black Nazarene, do na man gyud signal jamming. So ang ubang nga LGU man gyud ako na ibala na ni Sir John, dili lang basta-basta aprobahan sa NTC National ang pag kining shut off lugar sa kwan signal. Ilang nga tan-awon lugar unsa ka preparado ang usa ka LGU, unsa nila unsa mga pamaagi ilang gi-apply, tan-awon man nila ang scheme nga tong himuon lugar labi na sa kining security pananglitan. So mo na isa sa basehanan nila kay taod man pud nga ang partner ginatuan ni nga ako ga uban-uban naman ko ang kukpo man gid ang pailuna aning kwan nga plaster aning signal jamming ang NTC man gid ilang partner. So si Director Ted suod na tong higala pero man sa kapanahon pud sa ato maning katabang pud ta usahay dito. So matud pa niya nga dili lang basta-basta mo approve gid ang ilang national office aning signal jamming. Bitaw. Depende sa LGU nga request nga unsa pod ang preparasyon nga gihimo nila. So kita advantage sa Cagayan de Oro kay lugar ti tan-aw sa NTC National nga hanay man atong preparasyon dinhi. Grabe nga coordination gikan sa mga nagkanilaing opisina, departamento o mga line agency labi na sa security, sa police, sa army, sa halos tanan nga mga law enforcement nga agency na man gid appeal man gid. So muna ang ilang tan-awon nga nganong mo approve sila og signal jamming. So at least nga malampuson og sa sunod na pud nga mga activity nga moabot andam nga punta Sir John no nga naagid kanunay ang pagtinabangay para nga hanay og maayo ang resulta sa atong mga activity. Napatay pa buton kining Chinese New Year, okay naman to, bago lang na dito sa Rio de Oro. Hapit na po siya mahuman. Gaya na pa yung mga kalihukan sa Chinese New Year, later on na ito naisgutan. Kining Lenten season, panahon sa Semana Santa, although usually dito na sa mga areas nga sagad nagukod sa mga tao. Gisingabot na sad ang Lenten season na to. So ang inyong buhatan sa RTE mao gyapon ni ang isa sa mga frontline nga ang kadaghana sa mga civil servant nga bakasyon ang sa RTE trabaho. Pero sa akong tan-aw magid ani sa akong experiencehan o nasinatian Sir John, mas dako lugar og kalipay na itong masinati na to kung naata diha sa kwan ba pamalandong mga yapon ninyo sir. Malandong yapon kay kung mga kauban gali ani manangit pa sila nga sir misa sila duty may ang uban mo dalikat po sila og ampo gito sa dapit sila nga area labi na dool sa simbahan. So at least dili na layo sa ila nga makaduyog gyapon sila sa adlaw sa kining sa Semana Santa. So
kaingon ang uban nga wala may traffic, nganong bantayan magyapon. Naagyapon siya na traffic labi na ang sa Cagayan de Oro duha man lang ka area ang focus kid lugar kining Malasag area o kining sa Tablon kining paingon sa Sierra of Guadalupe. So daghan ang mga kaigsunan na to kadalaga pug sakyanan nga gasaoy-saoy diha nga ato gyapon i-manage ang dagan sa traffic diyang dapita lugar Sir John. So morning na duty gyapon nato. O kabahin man kita sa kinatibuk-an nga preparasyon sa atong dakbayan. So ang atong ang anong mayor di sa mga tugot nga na mga pangitabuon niya nga may tabo sa unahan. So at least nga way kumo sa preparado ang usa ka LGU Sir John sama sa Cagayan de Oro. So pabuton na ay hapit na ra pod may gala no. And sir kakapupos ra ba tong oras sa atong pagpariguban sa atong tulumanon. But briefly lang tagay idea kumusta karon atong local transport route plan. Kining local public transport route plan LPTRP ang Cagayan de Oro isa ta sa ngayon ta magpasalamat ta nga isa na ta sa compliant lugar sa LPTRP kay sa dihang gipakanaog sa DILG National o sa DOTR doon na may joint memorandum circular nga nagmando sa tanan ng mga local government units sa tibok nasod nga magmugna siya o magsubitar siya og rekomendasyon para sa local public transport route plan. Mo ni siya ang paghanay sa bag-o nga mga ruta pinasubay na sa pag-aplikar ng lugar sa Public Utility Modernization Program. Gani kining PUB MT giusab na galit ni siya karon gihimo ng public transport modernization program gihimo ng PTMT Public Transport Modernization PDA program PTMP. So mo na ni siya ang bag-ong ngalan. So kita sa Cagayan de Oro uban sa koordinasyon nato sa buhatan sa LTFRB karon tuiga gani nana to sa kining final lugar nga pag sabot-sabot namo nga i-implement na gato full implementation na sa LPTRP. So sa milabay tuig man gud doon na natoy panagsabot nga i-implementar na gid siya pero dunay hangyo pod sa mga transport cooperative o sa mga transport corporation kay ang kadaghana magud atong panahon na kamulo pag proseso ang ilang mga application kining gi-apply nila nga mga prangkisa sa LTFRB. So daghan man nga mga requisitos lugar ang gipangayo dito labi na nga gi-process pod kining gitawag nila consolidation. Kini bitong gikan ka sa kining individual operator mo uban na ka dito sa hugpong lugar katong kooperatiba o corporation nga kinahanglan magpamimbro ka dito. So ang isyuhan na dayon sa LTFRB nga grupo sa prangkisa dili na katong individual pananglitan ako lugar wala na tong akong franchise dito na i-issue sa katong sa grupo sa cooperative. So mo to siya nga nauyunan nga mag-implementar na gid fully karong tuiga. So daghan pagyapon nga among gitan-aw ni Sir John labi na sa Cagayan de Oro nga prior ta mag-implementar gyud mahanay na ang preparasyon lugar labi na nga doon na po yung mga provincial routes lugar nga gasulod sa Cagayan de Oro kay kini sila manggod moingon tag provincial routes mo na silang kung east and west maning dinhi sa ato kung gikan ka sa east gikan ka sa municipality sa Taguluan o palayo mo na siya ang isti nga bahin sa west lugar gikan ka sa Opol palayo. So doon na scheme lugar nga para pod sa ila gani among gihulatan nga makakuha may kopya pod sa ilang aprobado nga LPTRP pero hantod karon wala pa may makakuha kay ako na siren sa wala pa na-approve pod sa ila. Unay na-approve pila lang kabuok kay nangutana ko sa LTFRB sa entire region 10 upat ra to ka LGU apilata ang gagayan upat na ka LGU ang doon na aprubahan gid sa DOTR Manila sa central office. So amot lang unsa na development karon. So gusto nato nga pag simultaneous mo siya ma-harmonize ato pag-implementar na niini. Labi na nga dinhi sa ato sa sulod sa Cagayan de Oro napay mga angay na to ayuson lugar o iplastar kay kining bag-o nga mga ruta
na po yung mga existing nga ruta lugar sama sa Motorila nga lugar murag maigo sila pero not actually maigo kay ang kining Motorila magud sa ato mahimo man siyang partner sa kining bagong ruta sa modernization kay kining mga Motorila sila gakuha sa pasahero gikan sa mga gagmay nga mga dalan sutlusot man sila mo hatod dito sa mo agi ang mga bag-o na itong ruta, itong mga modern na itong sakyanan. So, amo pa ni i-plaster gihapon kay gani nanay mga meetings sa among gipatawag. Kinahanglan pa sa follow-up meetings gihapon. Gani atong milabing semana Sir Jun among gi-imbitar na to ang nagdumala din sa Agora Market City ang terminal kay kana nga terminal magud pribado man ang nag-manage niya under pa man sa BOT program lugar sa atong local government nga private firm ang nag-manage pa diha. Ikaduha nga giimbitar nato ang management pod sa westbound terminal. Bag-o naman gali ang ngalan diya karon farmers market naman to and transportation terminal dili na gid westbound pero ang naanda na to westbound man gid. So at least fruitful kayo mabungahon kay among discussion atong ngay adlaw kay ang isa sa pangutana among gipangutana sa ila kung pananglitan mag-implement na ta diretso karon nga unsa nga adlaw naabatay magamit nga space nga maparkingan dito sa terminal. Silang duha lugar nga adto sa meeting si ako nalangan si Mr. Tix Lagura ang manager sa Market City o si Mr. Alan Fernandez ang atong samtangan nga department manager sa Farmers Market and Transportation Terminal Bagunalan. Naghatag sila tubag nga naay bakante nga pwede magamit. So amo na lang nauiunan nga mag-conduct mig joint inventory diya sa area o tan-aw na mo kung sa pay uban nga buhaton para sa preparasyon kay sa westbound lugar nga area na mga portion diya nga gigamit lugar hantod karon gikan patong unang patubang nibalhin na ang visible landing diha na mga portion nga gigamit lugar siya sa mamaligyaay kay tungod sa medyo apiki pod ang area lugar kay kana mong westbound terminal di man na siya design gid sa visible landing na siya or displayhan sa mga klase nga baligya kay terminal man siya ang market ang design pero gibalhin man atong unang panahon ng ang visible landing gikan din sa Agora so manang karon bibo na kayo atong una kuan sila nga mag-unsa man mi dinhi wa may mahimo dinhi nya atong panahon na gailog na pud sila karon gailog na gani katong pagbalhin ana Sir John gamay lakbit lang ako gi-assign pud nga mo pabalhin sa mga gikan sa Agora ano sige no sige ko makasaban atong una kay napa may nabilin dito kaya may mga supakilo pod so hinahinay sa managid pasabot sa ila nga ingani gid hantud na nabalhin gid tanan nya ang ilang pangutana kung magunsa man mi dinhi unsa mo baton wa man may mahimo dinhi wa may mahalin dinhi pero karon nga medyo kusog na pagtagan sa panahon ni kusog daghan na gid asinso kung nadunggan daghan na sapian niya tinuod na siya maayo magi ay wa naman maayo naman ang dagan so at least nga sa karon napatay space nga makita dito nga para lugar sa atong transportation. So daghan pa tang mahatag nga update sa unahan Sir Jun no kung makabalik pa ta dinhi pohon sa bahin sa implementasyon sa atong local public transport route plan. Lagi kay gaynan ta na og taas-taas pa nga panahon kay daghan dako pug isgutanan na sa sir kay taud-taud na ra pa ni orderan sa 2022 pa ni. Pwede dito. Panahon pa na ni Vice Mayor kikang oy yaman ang panahon. Gani. So muna nga gaynan ta na og takna o kanang taas-taas gid yung panahon. But doon na may mga pauta na dalikat lang mo sa RK sa opisina sa Barangay Kaswagan. Okay? Anyway, kapupos na naman itong oras sa tayo mga importante nga paibalo sa di pa mga question. O yung mga dawa ang atong Clarex nga serbisyo sa baryo o mga dawa sa Bado, Pizza Uno sa bulan sa Pebrero, dito ta sa Barangay Pagatpat. Okay, so naara ba dito ang area sa atong hipi sa CIO? Uy, alagad yapon sa kasulukan engineer sa Cagayan City Chinese New Year para karong 2025 may gala. Usa sa mga dako nga kalihukan nila ang Medical and Dental Mission nga inisyatiba kini
sa Cagayanero Filipino-Chinese Community in partnership with the Philippine-Chinese Charitable Association and of course the City Government of Cagayanero in collaboration with the Chinese General Hospital and Philippine Dental Association. Pebrero 4 ni siya, dito ni sa SM City Downtown Event Hall, alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi. Intended na to na pahimuslan kini o maserbisyuhan nga pasyente sir 1,000 kabo sa medical and sa dental 300 kabo. Okay, so pahimuslan ninyo ni kay usan sa dakong activity kalihukan nalayon sa kalihukan nato sa Chinese New Year diri sa atong syudad. Okay, so diretso sa question ay parang ang mananaw gini makakunog 25 kilos nga bugas dito maklaim sa Barangay Carmen, ilada ni Kapitan Cupcake Kikang Uy. Okay? So, ang pamagi, mag-text lang mo, no? Sa monitor mo, text and share magyapon ni Har. Facebook. Okay, sa Facebook. Okay, so, muna na ang mga pangutana. Ako na yung first 5 siguro, sir. Imo na yung 6 to 10, no? Number 1, unsa nga departamento sa City Hall ang gitasan sa dagan sa trapiko? Kaya atong guess, mo na Okay. Okay, number 2 nga question, kinsa department manager sa RTA? Wala gagisi. Okay, atong ambungan nga department manager. Number 3, pila ka mga kolorong nga sakyanan na sikop sa RTA sa tuig 2024 ato tong ipakita kanina. Number 4, pila ka kaso na pasaka sa City Prosecutor's Office sa tuig 2024. Nagyapon to kaganina. Dayon, number 5 question, kinsa ang co-chair sa CDO RTA Special Operations Task Force? Na-mention po na ni Engineer Claric kaganina. Okay? Ang unom 6 to 10 nga question. 6 to 10. Padayon tanong, mao ni ang pangutana ng ekonom nga pangutana. Unsa nga plano ang namugna sa syudad alang sa ruta sa mga pampublikong sakyanan? Uy, bago lang yun itong isgutan. Unsa nga plano ang namugna sa syudad alang sa ruta sa mga pampublikong sakyanan? Kwanto ka litra, Sir John? Kung abbreviation. 5 ka litra to siya. Sa abbreviation. 5 ka litra. Ikapito nga pangutana, asa nahimutang ang buhatan sa RTA? Ay, sus. So katong si adto sa among buhatan bisa pagpiyungan. Asa nahimutang ang buhatan sa RTA? Mo ni ikapito nga pangutana. Ikawalo. Unsa nga tuig nahimong ordinansa ang Local Public Transport Route Plan? Ang pangutana natubag ni ko ano? Naadi ang tubag sa pangutana sa number 6. Ikaw-unom. Unsa nga tuig nahimong ordinansa ang Local Public Transport Route Plan? Kini sa ato nila sa Cagayan de Oro ni. Kay ang uban sa mga LGU naghimo pod sila gila pero sa ato sa Cagayan de Oro ang tuig ang gipangutana dinhi ikawalo nga pangutana. Unsa nga tuig nahimong ordinansa ang Local Public Transport Route Plan? Ikasiyam, pila ang naserbisyuhan sa People's Day niadtong adlawng Miyerkules kagahapon? Dili, Huwebes. Huwebes ay. Di gapon itong Huwebes kay ang Wednesday was holiday. Miyerkules atong niaging semana ni o gagapon Huwebes gapon. Di, gapon. Gapon. Pasabot kagahapon pero gapon kay na sibog man. Na Huwebes ang tani. So kagahapon ato na lang i-repress na lang pila ang naserbisyuhan sa People's Day niadtong adlawng gapon Huwebes. Okay, holiday man tong Miyerkules. So nasibog siya, sibog siya sa adlawng Huwebes kagahapon. So pila ka mga tao nga naserbisyuhan? Dagan kayo 1,000 to. Libo kapin. Ikanapulo o katapusan nga pangutana, asa ipahigayon ang Clarix nga serbisyo sa baryo ugmang adlaw? Kita-kita pero itong mas pagkat-patsan. Anunsyo to ni mo, Sir John. Bagulang yan. Asa ipahigayon ang Clarix nga serbisyo sa baryo ugmang adlaw? So, muning langkob sa napulo ka pangutana, niabot na ta sa ikanapulo. O unsay madawatan na ni Sir John sa 25 kilos nga hapsak nga bugas, no? Nga mag-claim dito sa Barangay Carmen dito ni Kapitan Cupcake Kikang Uy. Okay? Ang pamagi, Money Mechanics, like, share, and comment. Sa inyong komentaryo, i-comment imong barangay.
pangutana dayon tubag. Name, imo dayong barangay, then tubag sa pangutana. Okay? So, kangkon mo og 25 kilos nga. So, sa, congrats sa Magadaog. dito mag-claim sa Barangay Carmen. 25 a kilo, nakadumdum mo itong Desembre. Sir John, sa kasako mo gito ato. grabe itong sinakwata. Duha to kasako. Duha man Kasako to, di 25 man to, ka kilos no, duha ka sako. Arasay ka po Hantod grado. karon naapad taon akong Ay, buyag. Ako, pamahulot ka yung isa ka 25. Mo gani. Mo magyapon ako. Eh, tulo naman may mga on sa kung balay say di pagid maga kuan ito kay Gawas na. malangani na sa oras. Pero duha man mi akong misis na magyapon diri. Gi-share na mo sa mga kaigsunan po tong Waya man. at least nga malipay po tong medyo kulang o walay bugas lugar. Magani. Okay, so pupos naman ang atong oras sa atong pagpareguban sa atong termonon. Siguro tagalan itong panahon. Ang atong bisita si Engineer Nonito Claret alang sa iyang panapos ka pamayag. So, Daghang salamat kay Sir John no, din sa programa sa inyong alagad ni Mayor Clarix Oy o sa mga impormasyon nga atong napadangat no sa kahinginan o bisan pa sa mga nagtan-aw diya sa television nga ang atong trapiko sa Gendiuro, ang inyong Roads and Traffic Administration wala gid siya magpabaya nga kanunay anaa sa inyong kiliran nga andam mo tubag sa mga unsa man nga mga concern nga inyong ipaabot o padayon siya nga magabuhat sa iyang mandato alang sa kahapsay o kayuhan sa dagan sa atong trapiko sa atong dakbayan nga tungod sa atong paglambo gid grabe nga paglambo sa atong dakbayan daghang kay mga investment nga gaabot ni Sir John nga dili kalikayan nga gadaghan gid ang sakinan sa atong syudad mao ni nga ma-experience nato ang pagkahuot sa dalan kini mga traffic congestion pero kung tan-aw nato ang kinatibuk-an sa atong dakbayan hayahay pagyapon ang dagan sa atong trapiko kung i-compare nato sa uban pud nga mga dagko nga mga syudad sama sa Cagayan de Oro. So nanghinaot nga sa unahan ato pang makabuot ang mga kalampusan o mga unsa man nga mga kayuhan pa atong mahimo nga ang atong mga programa o mga plano sa atong trapiko sa Cagayan de Oro nga malampuson kini pinaagi sa pagdumala pod sa atong halandong mayor ang atong amahan sa dakbayan Mayor Rolando Clarix Oy o sa pagtinabangay pod sa tanan nga mga departamento labi na sa atong konseyo sa dakbayan nga gipanguluhan sa atong Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez o sa mga konsehal nga maabtikon gid kaayo labi na sa atong City Administrator Sir John no o dinhi sa buhatan sa City Information Office pasalamat kang Sir Ayan Puentes nga tagaan sa tagpanahon nga ang inyong RTE makapadangat usab sa mga nag-unang mga impormasyon nga ato pong tan-aw luwal kung unsay mga angayan natong buhaton dito sa unahan labi na kung aduna tay mga salakyan o mga gumagamit kita sa atong mga kadalanan. So kung doon na mo yung mga concern, mga pangutana baka karon o unsa may inyong gusto nga makatabang ang inyong RTE, ayaw mo pagpamakuli, pagduol sa atong buhatan o pagtawag no. Doon naman tay hotline Sir John, wala man na butang din okay. Ato na lang i-mention na lang. Ato na i-mention pwede na matawagan ang cellphone number nato no. Paman na siyang network sa TM 0906 964 1092 atong sublion 0906 964 1092 gani magbutang ta karong mga pila ka adlaw ug dugang pa mga numero sa atong matawagan lugar Sir John no para nga kung busy ning number pirmi gini busy napay laing number nga magamit po sa atong mga kaigsunan. So daghang salamat o salamat sa mga suporta nga inyong gipaabot sa buhatan sa Roads and Traffic Administration hinaot nga ubanan ta kanunay sa labaw mga kagahom nga atong dakbayan magalambo kanunay o layo pa ang iyang maabtan sa kalambuan sa atong dakbayan. Mayong buntag o daghang salamat. Daghang salamat sir inyong nabati ang atong hepe sa Roads and Traffic Administration Engineer Nonito Claret. O gadiran tapos ang atong tulumanon sa ngalan na lamang sa atong amahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarix Uy imo nasab sa nandan ninyong anchorman si Dr. Ronnie Waniwan o sa ngalan po ni Sir John Boy Actob o sa atong hepe sa City Information Office si Sir Ian Fuentes. Daghang salamat nagadaw kanintanan to God be the glory.